Kasi kung mababasa natin sa kanyang thumbnail, sabi rito, Teddy Rayos, kung may nanonood naman na sponsor pa sa aming simbahan, ipagpatuloy po ninyo, dumirekta sa simbahan. Ito pangalan ng parokya, Parish of Mother of Perpetual Help, Taysan, Basud, Camarines Norte. Eh tama naman yan. Kasi kung tutuusin, pwede naman kayong dumirekta sa mismong simbahan. Bakit nga naman kasi na kailangan pang ipadaan pa kay Mang Kanor? Nagpayaman ng nagpayaman si Kanor. Yung sweldo niya hindi ginalaw. Pinapalamo ng sponsor. Pati pang charity kinakong. Dapat donation yun nga. Yun nga ang sabi ko, donasyon lang. Okay, baby boy pa rin tawag nila. Tapos Gawin mo na lang kung ano yung nararapat, di ba? Oo. Sabi nga, sige, gagawin ko, maghihingi ako ng... Pero hindi, nawala. Hindi naman ginawa. hindi daw ginawa ayon kay Red Zen. Oh. So ngayon, hindi ko nahawak ang magiging mga kalalabasan nito kasi binigyan ko na siya ng pagkakataon, nakiusap na ako sa pamilya. Sabi ko, pwede baka pwede natin pagbigyan pa ng isa pang pagkakataon. Di ba? Pero wala sinayang din nila. So parang ako napapaisip lang po. Napapaisip lang ako, no. Bakit si Red Zen yung nagiging parang mediator ng pamilya tsaka ni Edu? Hi guys! Magandang araw! Marzano TV 2.0 ang padop at baliw! Good morning sa iba't ibang dako ng mundo. Syempre sa lahat ng mga solid kalingap at syempre sa lahat ng mga solid viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre sa buong Mega Metro Manila. At panibagong araw, panibagong video reaction. Syempre araw ng Huwebes, May 28, 2026 at happy birthday po sa lahat na may kaarawan ngayong araw at sana ma-enjoy nyo po itong ating video reaction. At ngayong araw guys, i-react po natin itong kay Boss Kindred, no? I-react natin yan. At syempre itong sinasabi ni Manas o ni Red Zen. At sinasabi rito, baby boy nagpunta daw sa bahay ni Labien. Baby boy, hindi sinunod ang advice ni Red Zen. Ito po ay nag-react lang po tayo ha. Hindi po sa akin ito galing. Mag-react lang po tayo at di tayo nagsisimulan ng bash. Baka sabihin nyo nagsisimula ako ng bash. Ito po ay karapatan ko bilang isang Pilipino at magbibigay ng opinion ha. So anyway guys, maraming salamat. Syempre shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin, especially mga kapwa OFW natin dyan. Lagi nagko-comment, no? Lalo sila Mami Virginia Rapir, Ma'am Chan Chan, at sila Ma'am Eva Di Dios, at marami pang iba. Kala Ma'am Sarina, hello po, shoutout. So anyway, pakinggan na natin to guys. Syempre shoutout natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna at Kalinga Prab. At pakinggan natin to guys. Ito ay mag-reaction video lang po tayo. Hindi po tayo nag-create ng bash. Tayo po ay nakiki-update at inaalam po natin ang kabuong katotohanan. Okay? So tara, play natin ito sinasabi ni Red Zen. Ano ba itong sinasabi ni Red Zen? Lang namin sa kanila na nandito lang kami sa likod nila. Pero yung magsasalita kami na, sige, kasuhan mo yan. Oo, gato gawin mo. Wala kaming ganun. May sarili silang pag-iisip. So walang ganon. So ibig sabihin parang sinasabi niya walang sulsol. Di ba? Diba? Kung hindi sila nagsasabi na, kasuhan mo yan. So, ibig sabihin, hindi sila nagsusulsol. O? Tapos, diba? Pero ngayon, dati, sabi ko nga. Pero ngayon, anong pinagkaiba na ngayon? Nung pumunta si Baby Boy sa bahay, sabi ko. Nagpunta si Baby Boy dyan sa bahay. O, tapos, gawin mo na lang tong gawin mo na lang tong yung nararapat. Diba? Oo. Sabi nga, sige, gagawin ko, maghihingi ako ng... Pero hindi, nawala. Hindi naman ginawa. so may reklamo siya kay Baby Boy.
Hindi daw ginawa. O tapos, So ngayon, hindi ko nahawak ang magiging kalalabasan nito kasi binigyan ko na siya ng pagkakataon, nakiusap na ako sa pamilya. Sabi ko, "Pwede baka pwede so parang ang dating, siya ang nakikiusap sa pamilya? Tama ba? Tama ba yung narinig ko? Binigyan ko na siya ng pagkakataon, nakiusap na ako sa pamilya. Sabi ko, "Pwede baka pwede natin pagbigyan pa ng isa pang pagkakataon." 'Di ba? Pero wala sinayang din nila. Wala na akong magagawa doon. Kasi hindi naman siya iba sa akin Kahit ganyan siya, kahit nainis ako sa kanya or naano ako sa kanya, hindi naman siya iba sa akin kasi. Rex season, sos kayo ang dahilan na. Di wow. Madami kasing advices si Boy kaya na siya ng pagkakataon, nakiusap na So parang anong nangyayari, siya yung nagiging boses, Kumbaga parang makikinig yung pamilya ni girl pag sila ang nagsabi. Parang ganun. Ulitin natin portion to, guys. Gusto ko lang po i-analyze maigi to. Nung pumunta si Baby Boy sa bahay, sabi ko, gawin mo na lang tong So nagpunta daw si Baby Boy, tawag pa rin niya Baby Boy. Okay, Baby Boy pa rin tawag nila. Tapos, gawin mo na lang tong yung nararapat, di ba? Sabi nga, sige, gagawin ko, maghihingi ako ng... Pero hindi, nawala. Hindi naman ginawa. hindi daw ginawa ayon kay Redzen. So ngayon, hindi ko nahawak ang magiging kalalabasan nito kasi binigyan ko na siya ng pagkakataon, nakiusap na ako sa pamilya. Sabi ko, "Pwede baka pwede natin pagbigyan pa ng isa pang pagkakataon." 'Di ba? Pero wala sinayang din nila. So parang ako, napapaisip lang po. Napapaisip lang ako, bakit si Redzen yung nagiging parang mediator ng pamilya tsaka ni Edu? Kasi nagtataka talaga ako. Kasi tutuusin guys, hindi dapat talaga sila yung namamagitan kaya nagkaagulo Kasi hindi natin alam kung ano yung sinabi ni Bito kay Baby Boy. Sabi niya Baby Boy kay Boy. So hindi natin alam kung ano yung sinasabi. Kaya tataka rin ako, bakit sila yung namamagitan? Unang-una, anong kinalaman nila rito? Sabi ko nga, so kung si B2 ay makikiusap dun sa tatay, mapapakinggan. Parang ganun siya yung nami-mediator Parang natin sa akin ganun Parang may mali dito Opinion ko lang po yun hindi ko po pinipilit yung opinion ko Sabi ko nga, nung pumunta si Baby Boy sa bahay, sabi ko, gawin mo na lang tong yung nararapat. So nagbigay siya ng suggestion, gawin mo na lang yung nararapat. Ano ba yung nararapat gawin kasi? Di ba? Sabi nga, sige, gagawin ko, maghihingi ako ng... Pero hindi, nawala. Hindi naman ginawa. Hindi daw ginawa. I don't know, nagugulan ako. So, ang dating, hindi naman daw ginawa yung humingi ng tawad. Ano yung nalaman ko na pinaribate ni Edu o dinilit ba yung yung mga video nila, lalo na yung mga live selling. Kung hindi ginawa, bakit nag-delete siya ng mga video na yon? Kasi ako, feeling ko isa yun sa mga kondisyones. Feeling ko lang naman po yun, Kasi nawala yun, dinilit talaga. At is very specific, yung mga live selling nila. So ngayon, hindi ko nahawak ang magiging kalalabasan nito kasi So parang meron talaga siyang power, Meron siyang power dun sa sa nangyayari. So meron siyang power kasi kung sabi niyo, tulitin natin Ito po ay ina-analyze ko lang Nasa inyo po kung paniniwala. Pero parang meron siyang power talaga So ngayon, hindi ko nahawak ang magiging kalalabasan nito. Di ba? Sabi niya, hindi ko nahawak ang magiging kalalabasan nito. Di ba na kahit kayo mapapaisip kayo, anong hindi mo hawak yung kalalabasan? Sino ka? Ibig sabihin, may boses siya dito sa pamilya. Ito po, hindi pong bababash to Nag-a-analyze ako based doon sa sinasabi niya. Anak ng pating, Ayun, may boses siya, Gawin mo na lang yung nararapat, di ba? Sabi nga, sige, gagawin ko, maghihingi ako ng... Pero hindi, nawala. Hindi naman ginawa.
Hindi daw ginawa. So ngayon, hindi ko nahawak ang magiging kalalabasan nito kasi binigyan ko na siya ng pagkakataon, nakiusap na ako sa pamilya. Sabi ko, pwede ba Oh, siya yung nakiusap daw sa pamilya. Siya yung nakiusap, okay. pwede natin pagbigyan pa ng Pero alam mo kung totoo 'to sinasabi ni Reg, hindi ko sila yung pinaka base sa kanya. Bakit kailangan pa ni Edu? Ito guys shout kay Papa Eds no. Nagtataka lang ako kung nakakapunta siya sa bahay ni Red Zane, bakit hindi siya hindi siya dumirekta na lang dun sa pamilya? Bakit kailangan niya dumirekta dito kay kay Red Zane? Napapaisip lang ako, siguro dahil ayaw siyang kaharapin ng magulang, no? Maaaring ganun, tinataguan siya. Parang ginawa nila last time kay Kuya Bal, no? Tinaguan din. Kasi ako, hindi talaga ito maayos eh. Kung meron na may mediator nyo, no? As long as may nag-mediator po sa inyo, at kung gusto nyo talaga ito maayos, no? Po, usap-usap po kayo talaga, direct to direct na lang. Kasi kung may mediator po kayo, nagpapagulo po kasi talaga to eh. 'Di ba dapat opinion ko lang naman po ito. Hindi ko po kayo binabash. Opinion ko lang, bakit hindi na lang po kayo makipag-usap ng directly? Kasi naisip ko, bakit nga naman dumadaan pa kay B2? Pwede naman palang dumirekta. Pero napaisip ko, baka namang ayaw makipag-usap na yung side ng babae. Papaisip ko alam nyo guys, totoo lang po both kay Papa Ed saka sa both dun sa babae, yung pamilya. Ang masasabi ko lang po, mas okay po talaga na mag-usap kayo. Alisin nyo po yung mediator. Nagpapagulo lang po yan eh. Mamaya, iba yung sinasabi nito. Pagdating doon sa isa, iba din sinasabi. Di magpapagulo lang. Opinion ko lang naman po yun. No? Hindi ko po pinipilit yung aking opinion. No? Sarili ko opinion po ito. Hindi ko ito pinipilit sa iba. Pero ako po nagtataka ako, bakit kailangan may mediator? Tsaka sino ba itong mga to? Anong background nila para mamagitan? Di ba? Nagtataka nga po ako eh. Bakit hindi na lang gawin sa private, dalhin sa barangay, sila mag-usap, kung ayaw nyo makipag-usap. Pwede naman po yun eh. Kunwari, ayaw nyo makipag-usap directly. At least, meron kayong, ang namamagitan sa inyo, marunong sa batas, marunong talaga sa ganyang sitwasyon. Hindi yung kapitbahay. Magiging magulo po para sa opinion ko lang po to. Hindi ko po inaaway si B2, si Red Zane. Pero kasi dapat siya nakikialam. Hindi ko nahawak ang magiging kalalabasan nito kasi binigyan ko na siya ng pagkakataon, nakiusap na ako sa pamilya. Oo, kasi naawa ko kay lalaki, kay Papa. Totoo lang guys, naawa ako. Parang wala siyang control eh. Kung makakausap kasi sana niya yung pamilya directly, wala nang problema eh. Ang nangyari na may mediator paano kung nakokontrol niya din si lalaki, si Edu. Paano kung nakokontrol niya itong si B2? Kasi ito po sabi niya. Paano kung kulang yung message na ibinigay niya? Pagdating doon sa lalaki, ganito sabi ng pamilya. Paano kung kulang-kulang dit, mali-mali yung sinasabi niya dun sa paano masasabi natin yun? Okay yun. Hindi po ako nambaba siya. Nag-opinion lang po ako. What if hindi okay yung sinasabi niya dito, sa kabila hindi. So, nagkakaproblema. Kasi kung talagang ito, mahusay na mediator to, dapat naayos na to, kita mo. Ba't nagkaagulo? Piling ko lang naman, bakit hindi na nagkakaayos? Kasi kung maayos yung mediator, dapat naayos na po ito. Totally naayos na to. Totoo lang. Nagtataka po ako Pero sasabihin ng iba, hindi kasi, decision pa rin ng pamilya. Para saan pa? Kailangan nyo ng mediator. Bakit tayo nyo na po magka-umausap ng directly? Ganun lang po, usap na lang kayo directly. Huwag nyo nang idamay ito. Kino-content po kayo. Ako, actually, nagdududa na nga po ako eh. Kailangan kami nagko-content kasi dahil din sa kanila. Kung meron sila sabihin, magko-content kami. Hindi sa amin galing yung mga video na namin Nag-react lang po kami. Tulad yan, bakit yung ganyan tulad yung pag-uusap na yan? Dapat to privacy. Bakit kinukwento ni Red Zane? Sa B2, ibig sabihin pinagkakitaan kayo. Sasabihin nyo mga reactor, pinagkakitaan kayo. Actually, mas pinagkakitaan kayo na itong mga to Na yan, dapat yan private yan. Hindi yung pinag-uusapan sa public. Bakit inilalabas niya?
Anong intention niya? Bakit niya nilalabas? Kami sabihin nagugulo kami. Hindi kami nagugulo. Nagbe-base kami kung ano yung napapanood namin dito sa social media. Ayan, itong mga tong kapitbahay nyo, sisihin nyo. Kasi sila yung naglalabas ng ganyang information kami. Ako, hindi ko alam to Hindi ko lang nalaman, tawag niya pa rin, baby boy. Tuloy natin. Na nandito lang kami sa likod nila. Pero yung magsasalita kami na, sige, kasuhan mo yan. Gato gawin mo. Wala kaming ganun. May sarili silang pag-iisip. Talaga ba? Papatanong ko talaga ba? Okay, sabi mo yan Diba? Pero ngayon, dati, sabi ko nga, nung pumunta si Baby Boy sa bahay, sabi ko nga, gawin mo na lang tong ano yung nararapat, di ba? Sabi nga, sige, gagawin ko, maghihingi ako ng... Pero hindi, nawala. Hindi Putol-putol yung kwento niya Putol-putol naman ginawa. So ngayon, hindi ko nahawak ang magiging Hindi mo nahawak ang beat. mga kalalabasan nito kasi binigyan ko na siya ng pagkakataon, nakiusap na ako sa pamilya. Sabi ko, pwede baka pwede natin pagbigyan pa ng isa pang pagkakataon. Di ba? Salamat naman kay Bito kasi sinabi niya talaga yun. Ako agree naman ako doon. Hindi ko siya doon. Tama naman sinabi niya. Pero wala sinayang din nila. Sinayang daw. So I don't know kung paano sinayang yun. Wala na akong magagawa doon. Kasi hindi naman siya iba sa akin Kahit ganyan siya, kahit nainis ako sa kanya or naano ako sa kanya, hindi naman siya iba sa akin kasi. Rex season, sos kayo ang dahilan na. Di wow. Di wow. Anyway, nasa inyo po ko yung kung paniniwalaan nyo sa Red Zane Pero totoo sin guys napapaisip talaga ako doon. Guys napapaisip ako kasi alam nyo bakit? Sabi ko kasi alam nyo maayos talaga yung gusot na yan between the Batalero family and Alsula, no? Kung sila ay mag-uusap directly at wala makikialam na ibang tao. No, para sa akin po yun ang pinaka nakikita kong position na pinaka the best for them, both parties. But if still someone try to invade or try to initiate the communication between for both families, magkakaproblema po. Ako naman papayag din naman ako na may mag-mediator. Not unless ito ay isang abogado, ito ay isang lupon, tawag ba doon? O kaya isang barangay o kaya basta for ng government. Ako payag po ako sa ganun kasi hindi yun magkaaroon ng bias Hindi ka magdududa yung pagiging mediator niya na meron siyang bias Kaya nga meron akong what if kay Red Zane. Paano ka to? Sabi niya ganito. Pagdating sa isa, ganito sabi niya, how can you sure 100% that Red Zane will tell the truth? Both side. Ako totoo guys, marami yung sablay na mga komento At the same time, one more thing, bakit yung mga ganitong usapan nakakalabas sa public? Anong intention mo, Red Zane? Alam mo namang alam mong public usapan yan. So, kahit naman ako kay Edu, kunwari ako si Edu, ba't ako matutuwa? Ba't ako makikipag-usap pa ng ganyan? Ba't nyo kinukwento sa public? Ilibis di ba? Kahit ikaw mismo, sa sarili mo. Bili mo ikaw mismo. Akala ko ba nag-usap na tayo? Bakit nyo tinatopic sa mga live ninyo? Siguro ako, kung ako si Ed, ito po, opinion ko ng sarili ko to Siguro kung ako naman, syempre mauumay. Ba't ako makikipag-usap kung ganyan din, di ba? So maraming circumstances na pwedeng mangyari. No? At huwag kayo mag-ayos sa akin guys, hindi yan pambabash. Ako po ay nag-a-analyze lang, nagbibigay ng opinion.
Alam nyo, kung di kami magbibigay na kami ng opinion as long as mayroong material na pinapanood at napapakinggan. So, reactor po kami. Hindi kami balahura. Ano? Kami ay may karapatan bilang Pilipino na magsalita, no? At mag-criticize sa alam kong hindi naman na may personal. Nakapokus lang kami sa issue. So anyway, pakinggan natin. Ito si Boss Kindred na may pamagat. Bakit may panawagan na sa mga gustong mag-sponsor? Ala, matindi to ah. Oo nga naman, ba't may panawagan? Kasi kung mababasa natin sa kanyang thumbnail, sabi rito, Teddy Rayos, kung may nanonood naman na sponsor pa sa aming simbahan, ipagpatuloy po ninyo, dumirekta sa simbahan. Ito pangalan ng parokya, Parish of Mother of Perpetual Help, Taysan, Basud, Camarines Norte. Eh tama naman yan. Kasi kung tutuusin, pwede naman kayong dumirekta sa mismong simbahan. Bakit nga naman kasi na kailangan pang ipadaan pa kay Mang Kanor? Mang Kanor Espinosa. Oh, anyway, tuloy na natin. Pakinggan na natin si Boss Kindred. Boss Kindred, shoutout. Tara, may video mo. Tara, pakinggan natin. Ito talaga, defender talaga to. Ito talaga totoong defender. Para sa akin, matapang to. Hindi to yung yung play in safe. Matapang talaga to. Saludo kay Boss Kindred. Boss Kindred, shoutout. Ibalik daw sa tamang panahon, nabuang na. Tama panahon. Mukha niya, balik niya. Sabihin niya kay Tulpo. Tulpo. Oh. Sabihin niya kay Tulpo, kumita din store. Mas malaki ang kinita ni Tulpo. Ano daw, ibabalik yung pambira naman. Si Tulpo kumita Tsaka si Atty. Batas, saka si Maagago. Subukan nyo muna, singilin nyo pag di payag kami. Pero ako, kung kumikita man ako sa YouTube ko, hindi lang itong issue. Marami, dami nanonood ng playlist ko Bira, may mga laptop pa akong content. Ano pa ba ang ayusin nila sa church? Maganda na nga. Pera lang gusto niyo. Sabi ko nga kung gusto nilang gumawa ng simbahan, gumawa sila ng sila mismo magpatayo at doon sa mga remote area. Marami doon mga kapilya na tamang haligi lang at bubong. Totoo yung sinasabi Reze na may mga simbahan po, lalo yung mga nasa remote area, yung mga nasa bundok, yun ang kawawa talaga guys. Minsan talagang hindi bato, kahoy lang yung nila, simbahan nila. Dingding, walang upuan, kasi nga, hirap. Yun ang dapat tulungan nila. Hindi yung tutulungan nila, katedral. Katedral yung talagang batong-bato na yung simbahan. May mga simbahan ganyan nakakaawa po Kahoy lang, tapos, di ba, talagang uyupuan, kulang-kulang. Totoo yung sinasabi ni Redze, yun talaga dapat tulungan. Di ba? Katedral. Sino kaya nag-isip niyan? Hindi niya alam kung kanino sabihin. Simbahan ng sponsor. Halata na nga masyado na kaya bulag na mga sponsor. Sabi daw ni Mang Kanor, sa lahat ng reactor na kumita kay Beyonce, kapal na mukha mo. Kami pa pagsabihan mo, gawin mo muna. Ikaw nga, pinagbayad mo pa ng upo Saka kami, alam mo, yung content namin, issue. Hindi about kay Beyonce, issue yung content namin. Issue. Ano yun? Unfair. Tsaka singilin mo si Maagago, si Atty. Libayan. Pati mga reactor ninyo. Mambira ka, ginagamit mo pa yung bata sa kalokohan mo na kanampatay. Ibalik daw sa tamang panahon, nabuang na. Buwang ang puto. Mukha niya, balik niya. Si Tulpo, pabalikin mo. Si Tulpo malaki kinita. Sige. Saan ang utak niya? Galing-galingan talaga. Sabihin niya kay Tulpo. Sabihin niya kay Tulpo, kumita din store. Mas malaki ang kinita ni Tulpo. Kay Tulpo, sabihin mo yan. Dapat lagi silang magsimba diyan sa simbahan niya para mahimas-masan sa gulong ginawa. Ang bira. Di ba? Naisip niyo yun? Bakit yan ang pinarepair nilang? Napakaganda ng simbahan. Tsaka ang laki ng pundo niyan. Malaki ang pundo niyang simbahan na yan. Bakit? Kailangan nilang maglikom ng
Mag-leak. Malaki pa malaki ang ano niyan guys kasi ano yan Roman Catholic, 'di ba? Hindi nagkakamali. Ano po yan, may pondo yan ang pagkakaalam ko. Pero syempre, kung minsan naman talagang may pondo man pero hindi ganoon kalaki yan. Pero at least may pondo yan. Alam ko may pondo yan. At the same time, may mga members yan eh. Sila kasi sa nanay ko, simbahan namin dito sa sa lugar namin, no. Tawag dito, sila mismo nagpapagawa yung mga members nila. May mga members sila mayayaman. O direkta na silang hindi nila dumadaan pa sa kaninong scouter o ano. Talagang yung tulong diretso na sa simbahan. Tsaka may po yan, meron yan, napaka-transparency nung simbahan. Pag magbigay ka ng directly dun sa simbahan mismo, yung binigay mo sure ka na makakarating. Kaysa ipapaabot mo pa yung kaninong Poncio Pilato, mamaya pagkakitaan lang kayo niyan. Ng pera. Napakalinaw na napakalinaw na nagsusulisit sila online. Yan ang solicit talaga. Nanawagan sa mga sponsor. Elina Soriano. Kung ako yan, tama na yung yung simbahan sa amin. Kung wala nag-sponsor doon, tuloy-tuloy naman ang paggawa ko noon eh. Tuloy-tuloy yun kasi nabanggit ko din yun na papagawa ko yung simbahan. Ay nagkataon may tumulong. May tumulong. Pero kung wala namang nagbigay sa akin nun, tuloy-tuloy yun. Hindi yun tulad nung ginagawa niya na plano pa lang nanawagan na. Alam mo, questionable yun no? Yung yung plano pa lang, nananawagan ka na. So it seems, wala kang budget. Para sa akin actually, paggagawa ng project, dapat meron ka ng, kumbaga parang initial budget dyan. No, kumbaga long term ay iisipin mo, hindi yung but tama naman mapapaisip ka, bakit plano pa lang, doon ka na nananawagan. Questionable, tama naman si Kindred doon, Hindi yun tulad nung ginagawa niya na plano pa lang nanawagan na. Plano pa lang nanawagan na. Sa plano niya pa lang may pang-i-scam ng mangyayari. Na lahat daw ng magbigay, anonymous, walang pangalan. Paktay. Paktay ka diha. Diba malinaw? Malinaw yun, Bakit plano pa lang, doon ka pa nananawagan niyo, wala budget. Tapos ngayon, pukang may umalma na. Gusto na nung nag-comment, ipadirect na sa simbahan. Huwag nang dumaan kay Kanor. I smell something fishy. Hindi na kailangan I smell something fishy. Nakakaamoy din ako amoy tartar. Nagpayaman si Kanor. Yung sweldo niya hindi ginalaw, pinapalamo ng sponsor, pati pang charity, kinatkong. Dapat donation, yun nga ang sabi ko, donasyon lang. Bakit kailangan sila ang magpagawa? May budget yan, may pundo yan, malaki ang pundo niyan. Tama, Sus, pondo yan. kung may ilang libo ang pundo niyan libo-libo ang pundo niyang simbahan na yan. Tsaka may mga members yan may mga members din yan na na nagtutulong-tulong, bibigay Tsaka yung lingguan na binibigay sa simbahan yun, alam ko pinampapagawa yun, di ba? Ang tawag doon, abuloy, di ba? Mga halad lang, sa mga halad ba? Ano ba sa Tagalog yun? Yung sa offering? Yung mga abuloy, papagawa ng ng simbahan yun Offering lang Malaki nang nalilikom, hindi kailangang tama naman yun yung paggawa nga nila dyan, ewan ko ba sa kanila kung bakit naala. Oy, sila Lapo, yung abogado natin dyan, yung NBI natin, baka ako yung makalawit na. Tsaka alam mo kasi, yung, kasi dapat talaga tulungan yung mga nasa bundok ng mga simbahan. Talagang mahirap po yun kasi ang mga members doon talagang mahihirap lang. Hindi tulad ng mga parish church na sa tabing kalsada. Yun may mga pondo po yun. Tsaka halos lahat ng tao doon nakaka-attend.
So talagang malaki ang budget noon. As compare yun sa mga bundok, talagang syempre konti ang tao sa bundok. Talagang mahirap. Yun talaga dapat ang tulungan. Nasa bundok. Kaya lang naman ayaw nilang piliin sa bundok kasi mahirapan sila. So para hindi doon na lang sa madali. Pero dapat talaga, yung ako opinion ko lang po ito, hindi ako nang babash kung tutulong kayo doon kayo sa bundok, may mga simbahan doon na maliliit, talaga nakakaawa po. Nakakita ko niyan, documentary. Simbahan siya pero nakakaawa. Kasi, kaya hindi siya napapag-aawa ng maayos kasi simbahan po ay mahihirap lang ang mga members. Hindi tulad ng pag ang mga simbahan, may mga members na mayayaman, maraming umaaten, mas malaki yung pondo. As compare naman din doon sa mga nasa bundok, halos karamihan ng members doon, mahirap lang. Tapos ang nangyayari pa, konti lang umaaten. So, what do you expect? No? Yun talaga dapat tulungan. Tama naman doon si Boss Kindred. Ako, nagbis lang ako sa ni Kindred. Araw-araw may napasok na pera sa simbahan, nag-iipon sila pakunti-kunti para matapos ang paggagawa. Kaso nagbida-bida naman si Bunjing. Nagpasikat si Kanor. Yan ang tamang term dyan. Pasikat. Kabulwang. Mang Kanor, nagpasikat. Kabulwang. Okay. Ilang bisis ko nang sinabi, kung gusto nilang tumulong talaga simbahan ang tulungan. Marami dyan sa Bicol. Oo, dami. Pumunta sila sa mga liblib na lugar. Marami ng kapilya na walang mga dingding. Totoo yan. Ako, agree ako dyan, Boss Kindred. Yan, Walang mga podium. Oo. Pare, walang podium. Yung, anong tawag dyan? Yung parang rostrum. Rostrum ba? Podium ang tawag dyan, podium. Walang, hindi ko alam yun, ganun. Walang lamisa. Walang altar. Dapat yun ang gagawin nila. Okay. Pagkaintindi ko sa Minsan, lamesa lang nakahoy lang yun Tapos yung upuan pa nila, tinagpas na upuan ng din ng kahoy yun. Tapos minsan, yung pader talaga, pag umulan, basa lahat sila. Ganun, may mga ganyan simbahan comment direct na sa parokya, meaning di na idaan kay Iking. Yes, ganun nga. At kinat kong ni Iking ang perang galing sa sponsor. Kaya siguro, yung nagtiktik kay mga Rene, sinabi na nila na itigil na nila ang charity nila sa simbahan. So yung nga pala yung last time na nireact natin. So yung nagtiktik. Pero, pinanindigan naman ni Mang Kanor na tatapusin ko yung simbahan na yan. Pagkatapos niyan, laylo daw siya. Pagkatapos ng simbahan niya. Alam mo, Boss Kindred, tanong mo, anong klaseng pagtatapos yung gagawin mo doon? Babamaya, tatapusin, ibang-iba yung tinapos. Di ba? Mas maganda sure, anong tapos dapat pagkatapos ng proyekto, mapagawa ko na lahat. Dapat specific, di ba? Dapat gano'n, hindi yung, mamaya, biglang hindi mo tinapos. So, bakit? Tinapos ko naman Tinapos ko yung paniningil, Maraming gano'n, that specific, di ba? Para malinaw sa mga viewers, saka sa mga taga-subaybay. Lopo, Ikaw na ang ipako sa cross. Ay, bakit naman? Ha? Bakit ipapako sa krus? Ikaw na ang ipako sa cross. Alam mo, tindi naman. Paggawan ka na ng rebulto. Ipako sa krus at paggawan ng rebulto. Ito ang sinasabi ni Boss Kindred. Pambira. Ikaw na rin ang santo dyan. Putik. Santo Iking. Sabi ko sa inyo guys matapang na defender to si Kindred Saludo ko dito kay Boss Kindred Total, sa'yo man ang simbahan. Ikaw na ang ipako sa cross. Diba? Bira Kindred. First time magkaroon ng cross na punggok. Kasi maliit na taong ipako Visit ka Kindred. Ano gagamitin ng cruise? Yung dapat maliit lang yung cruise. Baka mamaya gamitin yung sobrang haba. Atake pa yung kamay nun pag pinapako. Bira. Good vibes lang guys Alam mo, ipako mo yung cross na malaki. Maliit na taong ipako. Maliit din yung cross. Di yung pako niya maliit din. Di ba tatakbong kagawad nga ni kaya nagpalapad? Ay, sus Maria Josep. Tatakbo agawad?
Totoo ba yan? Grabe mga comment. Totoo ba yung comment nyo? Sisiraan ko kaagad yan. Doon nga mismo sa loob ng simbahan, sinabi ni Iking na mas una na. Oh. Mas unahin daw niya ang pagpagawa ng simbahan bago ang mga mahihirap kasi mas kailangan daw unahin ang bahay ng Diyos. Hindi siya kinidlatan sa sinasabi. Grabe yun, ano? Alam mo kasi ako ito po labas po tayo dito at kung ano man po ang religion nyo. Kung tutusin po, ang Diyos, hindi naman tumitira yan dyan sa mga gawa ng kamay ng tao. Hindi naman niya kailangan yan kasi hindi kakasya ang Diyos dyan, guys. Totoo po. Yung earth nga, alit lang Tingnan mo yung galaxy, sobrang laki. Diba? So, ang point ko lang dyan, no? Yung simbahan, kailangan niya ng mga tao kasi dyan sila pupunta para mag-worship, lalo sa Katoliko. No, yun ang tao talaga ang gagamit dyan, hindi naman ang Diyos Sabi lang nila bahay ng Diyos, pero hindi po kasya ang Diyos dyan, no. Kung mali po, labasan po tayo kung ano ang paniniwala ninyo, no. Pero kasi, yung sinasabi niyang kailangan doon unahin to, tutusin, tama si Boss Kenneth, baka buti hindi ka kinidlat sa sinabi mo. Alam mo bang napaka-importante ng mahihirap sa mata ng Panginoon? Di ba? Sobrang ako, tutusin ko sinabi niya yun. Sobrang sip-sip sa simbahan. Mali yun kung ako pare. Pagalitan pa kita Ikaw na rin ang santo dyan. Santo Iking. Total, sa'yo man ang simbahan. Ikaw nang ipako sa cross. Bira yan. Diba? First time magkaroon ng cross na punggok. Kasi maliit na taong ipako Wala ha. Alam mo ipako mo yung cross na malaki. Maliit na taong ipako. Maliit din yung cross. Pambira. Di ba tatakbong kagawad nga ni kaya nagpalapad? Ay, Kagawad? Joseph. Pambira. Sisiraan ko kaagad yan. Doon nga mismo sa loob ng simbahan, sinabi ni Iking na mas unahin daw niya ang pagpagawa ng simbahan bago ang mga mahihirap kasi mas kailangan Nakakalabot sinabi niyo. daw unahin ang bahay ng Diyos. Hindi siya kinidlatan sa Oo, sinasabi takot niya. yan. Takot yan. Hindi ba siya kinikalabutan sa sinasabi niya? Napaka niya, nakakatakot yan. Sabi niya, nakatakot yan. Totoong charity vlogger, mas unahin yung mahirap. Kanino bang kaisipan kasi yung nasaga na kanino bang, sino bang promotor niyan? Sa simba, magagalit ngayon paano niya? Kung ako pare, pagagalitan pa kita. Sobra yan. Sino ang promotor niyan? Yabe, Si no? Mana, si Mana, si Paco din, yung tatlong magnanakaw. Alam niyo yung tatlong magnanakaw? Ano yung B1, B2? Sino yung pangatlo? Katabi ni Kristo. Nga pala, Panginoon sa Kristo nga pala. Ang bira. Paco doon si Mang Kanor, si Manas, saka si Biran. Doon sa gitna si Jesus. Yung totoong santo. Yung tatlo, Paco doon sa tagiliran. Di ba may tatlo? Tindi ni Kindred, di ba? Sa inyo, ito pinakamatapang na, isa matapang na defender ng Kalingap, si Kindred. Tatlo pa doon yung tatlong tulisan. Sino ngayon? Anong pang... Di ba? Di ba may tatlong tulisan doon sa katabi ni Jesus ng pinako? Dalawa lang. Dalawa lang yun. Pero ginawa mo tatlo. Ipako sila doon, si Manas, si Mang Kanor. Ano yun, si Estas sa si Barabas. Tama ba dun sa ng Katoliko? Sa Katoliko kasi yun Sa Bible lang hindi man binangalanan Pero parang gano'n, no? Si Estas, Barabas. Tama po ba? Correct niyo ako, mali ako guys Sasya na po. Saka si Biran. Cordapia 76. Bakit? Wala kang moderator. Is this your channel? Is this your account? Ang bira. Mahinang nilalang. Da.
Oh, tapos may Magdalena doon. May darating na dalawang babae, birhen. May nakabelo. Darating. Yung lalang sa Espiritu Santo. Yan tanong, kapag may pinako yun, may papasok ba sa simbahan? Ang bira. Dalawa, di ba? May dalawang darating. Si Maria at saka si Maria Magdalena. Yun. Si Bugres. Darating si Bugres. Kasama yung kanyang pinsan. Oh. So anyway guys, putulin natin So maraming salamat ba kay Boss Kindred Pero grabe nagpapasikat lang daw si Mang Kanor. Pero anyway, nakakaduda nga Pero ako totoo kasi guys, tama yung sinasabi. Gusto ko yung sinabi ni Kindred doon na kung gusto nilang tumulong doon sa mga mahihirap na simbahan. Lalo yung mga nasa liblib na lugar. Konti members nun, konti din mayaman na members nun. Tapos konti din ang budget. So anyway, please comment down below ano masabi nyo guys. Grabe yung ipapako daw sa krus. Pambira talaga to si Boss Kindred. Boss Kindred, salamat saludo ko sa iyo. So anyway, please comment down below at huwag mo kalimutan na mag-like, comment and subscribe. At kung bago sa aking YouTube channel at kung nanonood ka, hindi ka nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Hindi naman kayong talo sa akin Talagang very updated po at talagang detalyadong reaction video at pang malupitan and good vibes. Anyway, ito po ang paborito nyo reaction. Ang baliw pero nakakaliwa, nag-iisang Marzano TV 2.0 and to God be the glory. Magandang araw, paalam. Inggit maraming napapaisip paano ba siya laging trending at malupit. Simple lang sagot sa kanilang tanong.